Ayun mga karekontek, narating din natin tong hidden village na sinasabi nila. At dito daw nakatira si Mang Kanor. Samahan niyo ako at puntahan natin yung kanyang ipapagawa na microwave oven. Tara na guys. Dito. Mang Kanor. Tao, Mang Kanor. Nandito na po si Rekontek. Mang Kanor. Nako, may aso pa yata. Hello, Mr. Rekontek. Ikaw na pala yan. Ay, pasensya mo na ko iho at mahina na yung pandinig ko. At are ang microwave na aking itinext sa'yo na ay pasira-sira na. Yan pala yung sinasabi nyo na microwave. So, hayaan nyo at ba atin nang aayusin or check upin ko na lang, Mang Kanor, para malaman natin kung ano man yung magiging problema niya. At kayo ay pumasok na muna sa loob at kayo ay magpahinga. Sige po, ako na ang bahala dito. So, ang issues nito mga karekontek ay hindi po nag-hit. As per testing ko kanina ay wala nga. Kaya atin munang ititest yung mga basic parts niya. Like ng diode, capacitor, fuse, safety fuse. May safety fuse din dun sa input board niya. And then door switch. Titingnan din natin yung door switch kung nagana. Ganon. Tapos sa huli ay itong magnetron niya. Ito kasi yung nagbibigay ng heat. So ang basic flow chart nito or pagkasunod-sunod, ito yung input power mo. Ayan, tapos may driver board ka papunta dito sa mga electronics mechanical switches niya. Tapos ito yung input mo papasok sa high voltage transformer. Tapos ito yung output papunta dito sa magnetron niya. High voltage DC po ito, bale. Basic na gagawin natin ay yung kable muna. And then isang part ng plug. Nai-stress din yung kable mga karekontek. Ayan, nai-stress din yan. So kunin natin yung isang part. Ayan, tapos hanapan natin yung kadugtong. So para lang ma-ensure natin na yung wire o kable natin ay working pa. So nakita nyo naman yung reaction doon ay mayroon po tayong continuity. So good po yung isang line niya. Tapos pumunta naman tayo dun sa kabilang line. Basic lang po ito. Hindi natin inaasahan minsan kasasaksak, katatanggal, kasasaksak, napuputol po dito yan. Yan. Tapos yung kabila naman po, so meron din. So iset aside na natin tong kable. Working po yan. And then mayroon tayong nakita doon sa circuitry niya dito sa input. Ito sa input. Yan. May relay. Meron po yan fuse dito. Yan. Dito sa control circuit. So tingnan din natin yung fuse. Ito yung mga basic parts eh. So kita nyo naman doon ay nag-response din. Yon. So working din yung fuse. Then puntahan naman natin yung door switch. Baka mamaya door switch lang pala. Pag hindi po nag-switch yan, hindi rin po gagana yung electrical mo o yung circuit mo. So punta tayo dun sa door switch. And then naka-open po yung door natin dyan. Ayan, nailagay ko na. Naka-open yung door. Tingnan natin. Ayun, naka-open. Ayan. And then, pagka isinara ko po yan, magre-react po yung ating multimeter. Kung working po yung door switch. Ayun. Nag-work po yung door switch niya. So, okay na tayo dyan. Sa door switch, alam natin na nag-work na siya. And then, pumasok naman tayo sa fuse ng output transformer. May fuse po dyan. Bago natin yung galawin sa output ay tanggalin muna natin yung laman ng capacitor. Pinaka-best. Para hindi tayo makiliti. No. Paano ba yung pagtanggal ng laman ng capacitor? Pwede mo i-ground yung isang probe mo or i-short mo ng
screwdriver, pero kung malaki po ang laman yan ay didiklap po yan. So ang gagawin ni Recontech sa ngayon ay tatanggalin natin yung connection. Kasi baka hindi natin alam kung may laman pa yan o wala. Pwede na natin testerin. Ayan. Pero ituturo ko lang sa inyo mga ka-Recontech yung pagdi-drain ng capacitor sa kanila. So may gamit ako na resistor 1.8 kilo ohms, 5 watts. Ito, isang probe doon sa terminal ng capacitor. Tapos ayan, nakadikit na ako either sa ang bakal o dito. Ayan, pang drain. Then yung isa naman, punta tayo dun sa isa. Nakikita ba? Ayan. Titingnan ko muna kung nakikita. Ayan, nakikita naman. So malinaw. Ayan, igagram, and then saka mo pagsabayin yung dalawang terminal niya. Ayan. So kung may laman po yan mga ka-Recontech, in-expect natin didiklap. So wag na kayong matakot. And then sukatin natin yung capacitor. Yan. Ano masusukat natin dyan? Meron tayong 800 nanofarad. Ayan. 800 nanofarad. Tapos punta tayo sa diode naman. Sukatin natin yung diode. Naka-diode naman tayo. Sukatin natin yung diode. Uh-oh. And then baliktarin natin yung probe natin. Uh-oh. Oh, hindi kayang sukatin ng digital itong diode. Siguro ang pwedeng pang test dyan sa diode na yan ay yung analog, tapos naka times 1 or times 10, ganon, para masukat natin. And then next natin gawin, so using yung digital tester natin mga ka-Recontech, ay ganito yung pwede nating pang testing sa high voltage diode kung working pa siya. So using nung battery, ito yung positive natin, ito yung negative. Yan naman nakalagay naman sa gilid ng baterya, positive yan. Positive yan. So positive. Tapos set up natin yung diode natin sa forward bias. So forward bias ay from negative ng battery, tapos positive ng diode, tapos i-test natin ng probe natin. Kung magtuton yan o may tunog, ibig sabihin flowing siya, so forward bias yan. Yan, so forward bias. Ngayon kung babaliktarin natin yung connection ng diode, ito naman yung isasalubong natin, yung negative niya to negative, yan, sasalubong natin yan. Tapos itetest natin dito, wala dapat tayong masusukat o beeping, so ibig sabihin working siya. Yun. Paano ko nalaman na sira yan, Mr. Recontech? Yun naman ang tanong. Doon sa forward bias dito, kung yan ay break na o sira na, wala kang maririnig na tone. Yan. Ibig sabihin, sira na siya. Yun lang po yung basic na maishishare ni Recontech. Okay, sa continuity ulit. Ayan, continuity. Meron tayong fuse dito, mga ka-Recontech. Ito. Tignan natin din yung kung good siya. Ayan, tapos hanapin natin yung kadulo. Ayun, nakita nyo naman, nag-reflect doon. Ayan, so meron po yan continuity. So good po yung fuse natin. And then dito naman tayo sa magnetron. Tanggalin natin yung terminal o kahit hindi na. Oops, nahulog. Sorry naman. Ayan, tingnan natin yung terminal. Anong resistance? Ay, huwag po kayong mag-alala mga ka-Recontech kasi normal lang yan. Diyan sa loob niyan ay mayroon po yan coil. Yun, kaya may continuity dapat yan. Resistance tayo, ayan, naka-resistance. Tingnan natin isang terminal, i-body natin. So okay siya. Dito.
Okay din. Hindi naman siya grounded. So most probably ito yung problema natin kaya hindi nag-hit. So ayun yung mga basic na itetest natin kapag hindi umiinit yung ating microwave oven. So mag-order tayo online ng parts. So ayan mga Karekontek, ay dumating na yung ating magnetron. Ating titignan ang ating magnetron. Yun. Yan. Yun. Yun, magnetron. At ating imi-measure kung pareho lang ba sila ng naging issue doon sa ating ayan ang ating magnetron. Basa ba? Basa. Yun. 2M217J. Yun po yung ating magnetron na brand new. So, kung anong ginawa natin doon sa luma, na pag-measure ay gagawin din natin dito. Ito bang measurement ng bago at saka yung luma ay pareho lang ba sila? Ka-continuity tayo ngayon. Yun. Ngayon, tumunog na siya. So, with respect dito sa connector, tapos ground ay dapat ay wala tayong maririnig. Yan. So, wala naman. Hindi siya grounded. Ganon din sa kabilang connector pin. So, wala din. Nagasgas na tuloy. Ayan, wala. Ayan, mga Karekontek. So, wala. Ngayon, ito naman dalawang terminal niya ating itetesting. Dapat dyan ay may maririnig tayong beep. Kasi may coil yan sa ilalim. Coil ba? Ganun. Coil lang yan na umiinit eh. So, parehas lang sila. Balitarin natin. Yun. Parehas lang ng reaksyon doon sa luma na nakakabit doon sa microwave. So, since pareho na sila ng measurement, dahil yung ibang component na ating tinesting doon sa microwave ay wala naman sira tayong nakita. Pero, alin ba yung nagpapainit sa microwave? So, ito lang, magnetron. Kaya si Recontech ay nagpasya na bumili ng bagong magnetron. Kaya tara na guys, install na natin doon sa microwave itong ating bagong magnetron. So ayan mga Karekontek, atin nang nabuksan yung ating microwave oven para ating palitan yung ating magnetron. So lagyan lang natin siguro ng X yung ating magnetron. Ayan, as nag-i-indicate na siya yung luma at saka yung suspected natin na reject. So habang kinakalas natin yung ibang parts, camera off na lang muna hanggang sa matanggal natin yan. Yan na yung tatak ng ating luma at suspected na sira. At ayun naman yung ating ipapalit. 5 minutes later. So ayan na mga Karekontek, yung ating bago, yung brand new na ikabit ko na, and then ilagay natin yung temperature sensor. Ito nasa ibabaw. Yan. Temperature detector. Pagka tumaas na yung init ay nagka-cut off siya. Napuputol yung kanyang supply. Ito yun. Ayan, install na natin. At para maniwala kayo mga Karekontek na yan po yung ating bago. Ayan, wala si letter X dyan. Ayun ang ating luma na may X ito. Then antabayanan nyo na lang yung ating pagtetesting mga Karekontek. Kung ito ba ay nakulo na ng tubig. Kakabit natin yung connector sa ilalim. Ayan. Naikabit ko na. Testingin natin kung ito ba ay nagbo-boiled na ang water. So ito na Karekontek yung ating tetestingin na tubig. Ayan, may tubig po yan. Malamig pa yan. At ito yung ating plug. Ayan, atin naman isasaksak dyan yung microwave
oven natin. And then para makita ninyo ay ating bubuksan yung ating microwave. Ayan ang kanyang loob. Ayan, doon natin ilalagay yung ating tubig at saka natin testingin doon. Malaman natin yan kung effective nga ba yung ating ipinalit na magnetron. Magnetron is life. Then saksak na natin mga ka-Rekontech para malaman natin kung working ba siya. Ayan, sinaksak ko na, tapos ito na siya. Ayan, in-adjust natin dyan. Hindi kita. Ayan, in-adjust ko na dito sa temperature setting, tapos lagay natin sa 1. Yon, o 2. Yan, antayin natin mga ka-Rekontech na matapos yung ating pagte-testing. So makikita nyo naman na naandar na. Lapit pa natin sa inyo. Ayan. Ayun, oh. Naandar po yan. Ayan, antayin natin na mag doorbell o tumunog yung kanyang bell na tapos na. Yan mga ka-Rekontech. So wag na kayong mainip dito dahil nandito na yung pangpinali natin kung yung tubig ba natin talaga ay umiinit na siya. Wait. Wag kayong mainip mga viewers ko at nanonood ngayon. Sana ay mag-success tayo sa ating pagre-repair sa microwave oven na to. Wala po tayong makitang sira. Kahit sa circuit niya may pumasok naman na 220. Mga door switch ay okay din. Diode ay okay din. Capacitor ay okay din naman. So dito na tayo magde-depend ngayon. Kasi ang nagbibigay lang naman ng init ay yung magnetron. Kaya si Rekontech ay nagdesisyon na magnetron ang kanyang papalitan. Yahoo! So malapit na mga guys. Nagding na yung ating, malapit na, oh. Yan, oh. Malapit na. Ready na. It's ding. Yun. Ngayon hugutin natin ang plug, saka natin buksan. Ito ba ay uminit mga ka-Rekontech? Ayun, umuusok mga guys. Umuusok na. Ayan, tingnan natin yung usok. Usok. Ayun, oh. Yahoo! Ayun, oh. Oh, umuusok, 'di ba? Oh, mainit na, aray ko. Mainit, guys. Mainit. Ayan, ang ating tubig na pinakulo, guys. Manood kayo, ayan. Pansin ba natin yung init? O yun, oh. Kita nyo ba yun? Umuusok-usok pa. So, nag-success tayo, mga guys, sa ating pagpapalit ng magnetron. The key is the magnetron. So, ayan na po. Success tayo, mga ka-Rekontech. Hanggang dyan na lang ang aking maipaglilingkod sa inyo. At God bless everyone sa mga di pa subscribe, syempre ay mag-subscribe na kasi simpleng problema lang ito. Halos hindi natin makita yung issue pero nag-success tayo na magdesisyon na magnetron yung problema. Bye bye everyone. God bless.